Isa ang flu sa mga sakit na madalas na binabaliwala ng maraming Pilipino. Kahit ang simpleng ubot-sipon kapag napabayaan, maaring maging dahilan ng malalang komplikasyon kagaya ng pneumonia, heart attack, stroke at pagkamatay. Karamihan hindi alam na tinatamaan na pala sila ng flu virus. Importante na bakunado ang mga senior citizens para hindi mauwi sa malubhang komplikasyon. Ayon sa datos ng National Center for Biotechnology Information, nasa 36.3% pa lang ng mga Pilipinong edad 60 years old and above ang bakunado ng flu vaccine. Kaya panawagan ng mga health societies, magpabakuna kontra influenza. Vaccines save life. Saan nga ba makakalapit para sa bakuna? Bakit nga ba mahalagang protektado ka at ang iyong pamilya? Pag-usapan natin sa OK Doc. Hello mga kasambuhay! Good morning, good afternoon, good evening, wherever you are all over the world. At matapos ang mahabang fiesta at mahabang kainan at kasiyahan, syempre dapat we check our health first. Bagong taon, dapat bago rin yung ating proteksyon. Kaya welcome po sa isa na namang episode ng OK Doc, ang inyong health quarters ng kalusugan. At ngayon po ay pag-uusapan natin ang halaga ng pagiging protektado at bakunado, lalong-lalo na yung ating senior citizens laban sa flu. Bagong lahat, tayo po ay masusundan sa atin pong social media accounts, Jing Castaneda, sa Facebook, Twitter, Instagram, of course sa YouTube at sa TikTok. Abangan nyo rin ang atin pong Philippine Star at papapanood pa rin po tayo parati dito po sa ABS-CBN TFC. At eto na, tuloy-tuloy na ang ating diskusyon para mas mapalalim ang atin pong kwentuhan. Makakasama po natin ngayon ang mga eksperto mula sa Philippine Foundation for Vaccination at ang kanilang advocacy group, ang Raising Awareness on Influenza to Support Elderlies o yung mas kilala bilang RAISE Coalition. Makakasama po natin hindi lamang isa, hindi lamang dalawa, kundi 30 pong mga doktor na ang gagaling at higit sa lahat, yung kanila pong commitment sa serbisyo publiko ay hindi po matatawaran. So lahat po ng mga doktor na bisita natin ay naririto para tanungin at atin pong makakwentuhan ukol sa flu vaccine. Unahin po nating tawagin si Dr. Lulu Bravo, ang Executive Director ng Philippine Foundation for Vaccination at co-convener ng RAISE. Hi, Doc Lulu! Hi, magandang araw sa iyo, Jing, and sa lahat ng iyong panauhin ngayon. Doc Lulu, last November, the coalition celebrated its 2nd anniversary in Bacoor. Wow, congratulations ha! Marketing 2 years of impactful advocacy since its launch in 2022. Ikwento nyo naman sa amin, Doc Lulu, ano ba ang nangyari sa inyong 2nd anniversary and accomplishments, of course, and moving forward? Alam mo, Jing, napakasaya sa Bacoor kasi we had a cooperation and collaboration of the local government. At higit sa lahat, napakaraming sumaling senior citizen. Ay, hindi pala senior doon dapat ngayon ang tawag sa kanila. Older adult. Talagang pinapangalagaan natin na ang bawat mga mamamayan na nagkakaedad na, sabi nga natin, matuto at maging inform about their situation na pwedeng-pwede silang maging healthy. So Doc, ito kung inyong advocacy, yung RAISE advocacy para lahat covered, pwede ba natin i-extend? Definitely. Alam mo naman, pinaprioritize lang natin ang ating older adults kasi sila yung talagang meron ng mga tinatawag nating comorbidity, di ba? Hypertension, diabetes, heart disease. Kaya yung mga yan, pagka nagkaroon kasi ng trangkaso, mas delikado maging severe at ma-ospital.
hindi ibig sabihin na hindi natin bibigyan ng pahalaga itong mga younger adults, okay? Pero lahat, alam mo ba, from 6 months onwards, pwedeng mabigyan ng flu vaccination. So Doc, itong race coalition ninyo, sabi nyo nga no, na malaki ang papel ng LGUs. Paano ba po natin pwede gawing sustainable yung partnership? Naku, Jing, yan ang isang napaka-importanting gagawin natin sa race coalition na hindi natin isasama ang politics in terms of kung sino ang administration, yun lang ang magpapahalaga. Hindi, sapagkat ang flu vaccination ay para sa lahat. At ang lahat ng LGU natin ay bibigyan natin ng tsansa na makasama, makausap, makakonect tayo sa kanila, binibigyan din natin sila ng kanya-kanilang time para pag-usapan ang tungkol sa influenza vaccine at paano tayo makakapagligtas pa ng maraming buhay. Dok, pagdating naman dun sa monitoring ng impact, paano po ito ginagawa ng Philippine Foundation for Vaccination? Lalo na, syempre, maraming LGU, they're all over the Philippines. Paano nyo namomonitor ito? Well, mahirap na sagutin yan eh. Ang monitoring kasi ang pagtitingin kung ilan na talaga ang nabibigyan, di ba, ng mga bakuna. Kasi gusto natin, at least we reach at least 75, 85% sana ng elderly mabigyan natin ng bakuna. Yung monitoring is responsibility talaga yan ng ating DOH, yung ating Epidemiology Bureau, yung ating nasa immunization department, diba? Para makita kung ano na ang percentage or gaano kadami ng senior ang nabigyan. I agree, Doc Lulu, no? Lalo na sinasabi nga, we're an aging population. Doc, meron lang tayong tanong dito mula sa ating viewers. Align po ba ang race sa vaccination advocacy ng DOH? Since 2010, ang ating batas ay nagpasa nitong tinatawag na Senior Citizens Act na nagbibigay ng free flu vaccination at pneumococcal vaccination para sa indigent citizens 60 years and above. So pahalaga tayo ng ating mga senior citizens. At ay align yan sa ating Department of Health. Mayroon po bang activities ang Race Coalition para makipag-partner sa medical societies? With the new administration last year or 2 years ago, nung PCP, ngayon porsigido na sila na pati ang mga espesyalista, cardiologists, endocrinologists, hindi lang yung mga infectious disease people, dapat pinapangalagaan nila yung kanilang pasyente na mabigyan ng flu vaccination. Kailangan talaga pag-ibayuhin natin ang ating mga medical societies dyan. Doc, yung media rin, ano bang papel namin sa media? Media can make or break any programs. Kung gusto natin na talagang lumaki at maging far-reaching ang ating mga programa, yung tamang pagbibigay ng informasyon, yung mga pagbibigay ng kahalagahan sa bawat detalye ng pagbabakuna. We are really relying on you and your colleagues. Napakaganda ng magiging samahan natin if we work together. For your last question, ito po, no, yung itinatanong din ng atin pong mga viewers, ng ating mga netizens, how can we push for the flu high dose to be part of the national immunization program and make the seniors more protected? Well, Jing, ang DOH natin nagtatag na nung NITAG, yung National Immunization Technical Advisory Committee. Yan yung gagawa ng mga desisyon, rekomendasyon na base sa science, base sa mga ebidensya, base sa mga makakapagbigay ng talagang pinakamabisa. Pati tayo na nasa labas ng DOH ay tumutulong din para mabigyan ng tamang informasyon ang ating mga nasa committees ng immunization upang talagang palakas yung recommendation na yan at kung paano talaga maidi-deliver yan sa buong sambayanan. Ayan, ako maraming salamat, Doc Lulu. Lagi hong isang karangalan na makakwentuhan kayo dahil damang-dama po namin ang inyong commitment at passion, so you're always very inspiring. Thank you, Doc Lulu.
Sa atin pong pagbabalik, ang pag-uusapan naman po natin, bakit hindi natin dapat ratuhin, 'di ba, yung ubo o sipon na, naku, ubo lang yan, naku, sipon lang yan. Lahat po yan importante, lalong-lalo na sa mga tinatawag nga nating may edad na. Wala pa ako dun, pero lahat tayo hahantong dun. Kaya, tutok lamang po kayo dito pa rin sa Okay Doc! Napaka-importante po sa senior citizen, napaka-prone sa mga komplikasyon ng flu, isang sakit na maaari namang ma-prevent. Kanina po ay napakinggan po natin yung kahalagahan ng RAISE Coalition para sa pagsulong at pagbibigay proteksyon sa mga senior citizens o yung tinatawag na nating older adults. O, 'di ba? Ngayon, pag-uusapan naman natin kung ano nga ba yung influenza. Simpleng ubot sipon lang nga ba ito? Atin pong alamin, kasama po natin ngayon ang board member ng Philippine Foundation for Vaccination at lead convener ng RAISE Coalition, si Dr. Rod Jean, o tinatawag nating lahat na Doc Jean Solante. Hi, Doc! Hi, Jing. Magandang araw. Magandang araw, Doc. Doc, yun nga yung binabanggit natin kanina, di ba? Madalas, we dismiss yung mga colds and cough na okay lang yan, mawawala rin yan. Pero pagdating sa ating mga older adults, hindi ito pala dapat baliwalain. Ano, Doc Jean? Una-muna, Jing, tingnan natin, no, ang flu. Ang flu is a viral infection, no? Meron tayong datos niyan that average every year, 650,000 die of influenza. Majority of those mortalities are hindi lang doon sa mga bata, no? There is now an increase in the trend that older adults, especially for those 60 years old and above, ito yung tinatawag natin, Jing, na mga vulnerable population. Simpleng ubo, simpleng sipon, ay hindi lang yan ordinaryo na simpleng sipon or ubo sa mga elderly population. Kita natin through the years, sino ba yung na-admit sa hospital dahil nagka-pneumonia, dahil nagka-stroke, dahil nagka-heart attack, dahil naging abnormal ang blood sugar nila. And all of these are triggered by the influenza virus. No? So, meaning it does not only cause mortality, but it can also cause a lot of this instability sa mga comorbidities. Doc, may epekto ba yung mga underlying chronic conditions tulad ng heart disease, diabetes, o yung mga respiratory disease kung magkakaroon ng flu virus? Kung titingnan natin, no, yung basic example natin dito na naramdaman talaga natin, yung prioritization ng bakuna noon is really more on the comorbidities and the elderly population. So, it's the same as what we will be or we have experienced with influenza dahil when you have these comorbidities, kagaya ng hypertension, kagaya ng mga asthma or COPD or patients with diabetes or may mga heart diseases, the risk of a severe influenza is 2 to 3 times higher compared to those without comorbidities. Dugtungan mo pa doon yung mga pasyenteng ito na merong edad na rin, na yung immune response nila mababa na, mabilis silang dapuan ng infection, tapos meron sila mga comorbidities. And that's really a difficult mixed up because a lot of times outcome nito is really a very bad pneumonia or sometimes it will lead to death. Dok, bukod sa pneumonia, ano pang ibang mga komplikasyon na dapat bantayan ng mga family members kung yung mga senior citizens, no, in their families ay magkaroon ng flu virus? There is a direct correlation now that heart attack can be triggered by influenza viral infection. Pangalawa, yung tinatawag natin na uncontrolled hypertension because the flu infection triggers the increase yung inflammation sa katawan and that also triggers increase in the blood pressure. Pangatlo, yung tinatawag natin na stroke, no? Pagdating sa hospital, meron palang history. Tapos, importanteng information, hindi nabakunahan ng flu. Then, yung pang-apat na gusto ko lang i-emphasize, dami nating mga pasyenteng diabetic. They recognize na yung mga diabetes nila hindi nagno-normalize. Most likely, they have an infection. One of that is the flu virus. Naku, dami pala, Dok. Kaya kailangan pala, no, hanggat may iwasan, bibigyan talaga natin ng proteksyon yung atin pong mga senior citizens, yung mga older adults. Dok, ito po ay tanong mula po sa ating mga manonood. Makatutulong ba ang pag-revise
ng Expanded Senior Citizens Act para mas mapalawak ang access sa flu vaccination? Yes, malaking bagay yan. Because sa ngayon kasi binabakunahan natin yung mga indigent senior citizens, no? Kasi nandun yan sa Senior Citizens Act, no? So mas maganda yan kung mapalawak yan na hindi lang yung mga indigent, lahat, no? Universal coverage of all senior citizens para at least tumataas ang protection. We will be saving lives. You don't need rocket science to really look at this. O bakunahan natin, then you'll have protection, and your risk also of IT will also be lower. Paano natutulungan ng mga lawmakers ang effort ng Race Coalition para ma-push ang revisions nito sa batas? Kaming mga doktor, kaming mga espesyalista, talagang year in, year out, yun ang advocacy namin at kailangan namin ang tulong ng lawmaker para naman mas matindi at maganda ang foundation natin, yung programa ng pagbabakuna sa mga senior citizens. Doc, ano ba yung best practices ng mga developed countries, no, pagdating sa flu high dose para sa mga older adults? Baka pwede nating gayahin? Anong palagay nyo to better support the Senior Citizens Act on flu vaccination or flu immunization? Ganito kasi yan, no? Sa ibang bansa, no? Hindi na tayo lalayo, no? Dito sa ASEAN countries lang, no? Meron silang mga ganitong programa, no? Na paigtingin ang influenza vaccination. Mababa ang vaccination rate because of so many reasons. One is financial. Walang masyadong budget na na-allocate. Pangalawa, yung prioritization. Tapos yung accessibility ng mga bakuna, no? Kasama na dyan ang Philippines. Now, most of these countries are still grappling in terms of may batas yung mandatory na pagbakuna sa mga senior citizens. Tayo lang yung merong senior citizens law, no? Na most countries doesn't have this. So, ibig sabihin, at least meron tayong ganong klaseng push from the government and libreng bakuna na may bibigay doon sa mga senior citizens natin na mga vulnerable population for influenza. Wow, Doc, ngayon ko lang nalaman yun. Ano pala tayo, ha? Isa tayo sa ilang bansang meron palang batas, no, para sa pangangalaga sa ating mga senior citizens. Doc, yung ating bansa ay, di ba, by June, tag-ulan. So, importante pala, bago magtag-ulan, bakunado na yung mga seniors natin. Yes, Jing, napaka-importante niyan, no? Kasi kung titingnan mo yung vaccination schedule, yun ang isa na tinitingnan natin to maximize the efficacy of a vaccine. Kung magbakuna ka ng June, July, the protection will be maximum within 2 to 3 months from the vaccination. So meaning you prepare the senior citizen during the peak of the influenza season. That's always the essence of why are you vaccinating early? Because you want to protect. We just remind siguro our Department of Health na sa susunod na taon, sana aagahan naman ang procurement kasi para ma-maximize natin ang benefit ng mga bakunang ito doon sa mga senior citizens natin. Best time for bakuna, lalo na sa senior citizens, ay kailan? And yung mga nanonood sa atin, gusto nilang magpabakuna. Now na, meron bang available, Doc? Saan ba? Paano ba? Pinaka-best time is really the May, June, and July. Up to August pa yan, no? So merong ganong range of vaccination period para lang to prepare the people for the peak influenza season. Puntahan nyo yung mga health center ninyo, may mga bakunang available yan. Kung wala silang bakunang available, you can go to another health center na kalapit. Sigurado yan, mayroong mga bakunang available yan kasi marami pa talagang hindi pa nagagamit na mga bakuna na nakalaan doon na ang priority are the senior citizens. Ayan, maraming salamat po kay Doc Solante, kay Doc Jean. Naku, napakatagal na panahon na rin po nating kasangga, kakampi at kasama, no, sa atin pong pag-aalaga, di lamang sa senior citizens, kung hindi sa kalusugan ng atin pong pamilyang Pilipino. So sa pagbabalik po natin, ito naman yung ating pag-uusapan. Bakit nga ba? Ano nga bang benepisyo ng mga bakuna kay Lolo at kay Lola? Sa pagbabalik po ng Okay Doc! Hello mga kasama sa buhay, mga
kasambuhay. Ako po si Tita Jing Castañeda. Pray hard and work hard. Kaya ang galing! Ayun! You broke the glass ceiling. Ano meaning na? Ang kasama sa bawat kwento ng inyong pamilya. So the moment na ma-accept mo na ito na talaga yung situation, ma-accept mo yung anak mo for who he or she is. Ang lagi ko lang sinasabi, dapat kung ano yung tama, kung ano yung totoo, doon lagi mag-stick. Kasabay sa hanap kita at pag-angat ng inyong buhay. Our farmers are one of the best farmers in the world. Sarap! Kung hindi siguro ako nag-bake that time, feeling ko mas matagal yung recovery period. Marami na kaming business na natayo. Let's drink to that. Inyong sandalan sa oras ng pangangailangan. Maraming salamat din, sir. Madam, kayong lahat po. Kahit ano pa man ang labeling, nag-iisa lang ang inyong Tita Jing. Pag-usapan natin, patok yan kay Tita Jing. Nagbabalik po ang Okay Doc at kanina ay pinag-usapan po natin kung bakit hindi dapat baliwalain yung ubo, yung sipon, lalong-lalo na sa atin pong mga senior citizens o older adults, no? Ang tawag na natin sa kanila. Ano nga ba yung benepisyo naman ng mga bakuna para kay lolo at kay lola? So yan naman ang ating pagkikwentuhan ngayon. Itanong natin sa past president at advisor ng Philippine Foundation for Vaccination. At ngayon, hindi naman ngayon lang, kahit noon pa, dancing superstar doctor, si Dr. Eric Tayag. Hi, Doc! Hi, Miss Ding. Magandang araw. Naku, muntik mo na akong pasayawin dito sa programa mong Okay, Doc. Naku, Doc, sa ating bagong season, siguradong isa ka sa opening acts. Kailangan sasayaw ka. Special request yun. Approve na yan Promise, Doc, kagad. ha? Approve na yan. Ayun! Mag-invento ka ng sayaw para lang sa Okay, Doc. Sure. Sure na sure Ayun. yan. Paano nga ba makakatulong yung flu vaccine para maiwasan yung iba't ibang mga sakit, komplikasyon, no, na binanggit kanina nila Doc G, nila Doc Lulu, pero lalong-lalo na yung pneumonia. Alam mo, sa buong mundo ay bilyon ang tinatamaan ng trangkaso o flu. At doon sa bilyon na yan, halos 5 milyon ang magkakaroon ng severe flu na tinatawag yung mga komplikasyon na napag-usapan nyo kanina. At yan naman ay halos kalating milyon din ang maaring mamatay sa flu. Dito sa ating bansa, doon sa inireport ng Kagawaran ng Kalusugan as of November 30, more than 165,000 ang influenza-like illness. Kakatakot, Jing, sapagkat kahit 2 araw lang matapos na ikaw mahawa o maaaring abutin ng 4 na araw, magkakaroon ka ng mataas na lagnat, pag-ubo, pananakit ng lalapunan o kaya yung sipon. Ayaw tumigil yung tulo ng sipon. At ito ay delikado sa mga older adults, 55 years and above. Kaya nga, pinaprioritize ng Kagawaran ng Kalusugan na mabigyan sila ng bakuna. Ang kaibahan, Jing, sa influenza trangkaso sa ating bansa, sa temperate countries, ito ay during the winter months. Pero dito sa ating bansa, throughout the year ito. At nagpipik to during the rainy months, halos sa umpisa pa lamang ng pasukan. Kaya mas maganda na ang pagbabakuna ay isinasagawa bago yung peak months, bagamat na medyo na delay ang Kagawaran ng Kalusugan sa pagkakaroon ng mga bakuna, yung mga flu vaccines. Kaya nga ngayon ay talaga nagpupursige. Buti na lang nandyan yung RACE Coalition, ang Raising Awareness on Influenza to Support Elderlies. Para na sa ganon, ang 5 milyong doses, yun ang alam natin, ay magamit at maubos na kagad. Doc, importante yung annual flu vaccination, no, para sa senior citizens. Tama yun. Paliliwanag ko kung bakit kailangan taon-taon. So, maliho ang akala nyo kung kayo ay nabakunahan na sa mga nakalipas na buwan o ng 1 taon na
Bakunado na ako dyan. Hindi po. Kailangan ulitin po yan taon-taon sapagkat nag-iiba ang influenza virus strain. Yan ay sagana po yan sa World Health Organization kung saan sila nagtatakda kung anong mga strain ang dapat meron tayong protection. Kaya taon-taon pinapalitan po yan. Kaya taon-taon dapat tayo ay bakunado laban sa influenza. Mahalaga po yan at huwag niyong kalilimutan, taon-taon dapat meron tayong iniksyon laban sa flu o trangkaso. Okay. Doc, ito po ay tanong mula sa ating mga manonood. Ano po kayang magagawa natin para mapataas ang bilang ng mga nagpapabakunang senior citizens sa Pilipinas? May reports po ba kung anong area yung mabababa at yung anong area naman yung matataas? Alam mo, magugulat ka, Jing, na doon sa tinatayang baka umabot na sa 12 million ang 60 years old and above na mga kababayan natin, wala pang 4 na milyon ang nakaregister. Sinubukan pa rin ng Department of Health na magkaroon ng sapat na supply ng influenza vaccine para sa kanila. Kaya nga lang, Jing, itong bakuna ay para sa mga indigent senior citizen. At yung binabanggit ko nga, ang DSWD sa tala nila ay yung tumatanggap ng social pension ay wala pa ring 4 na milyon. So ibig sabihin yan ay maraming mga senior citizen ang maaring hindi nabigyan ng bakuna. Umaasa na lang kami yung nakakaangat sa buhay ay nagpapabakuna doon sa kanilang mga pribadong doktor o health provider. Pero mas maganda kung lahat ng senior citizen at hindi na tinitingnan yung antas ng kabuhayan ay makatatanggap ng flu vaccine taon-taon. Bilang mga anak, paano ko madadala ang aking magulang na senior citizen para mabakunahan sa mga doktor? Alam mo, mahalaga yan sapagkat maaaring tamarin ng mga senior citizen natin. Baka yung marami sa kanila nasa wheelchair, wala namang bumibisita o kaya naman ay malayo ang pagdadala para mabakunahan. Mabuti na lang itong Race Coalition ay nakikipag-ugnayan sa mga pamahalaang lokal kung saan ang mga senior citizen ay nadadala doon sa tagpuan at sila nga ay nabibigyan ng bakuna. At higit pa riyan, meron pang mga bonus regalo at kung minsan, Jing, kung makakasama ka sa race events namin, ay makikita mo, energetic pa mga senior citizen. Nagsusumba pa sila. At yan ay isang masayang event sa aming mga race coalition groups. Nagtulungan na yung local government dyan, pribadong sektor, medical society, maging ang kagawaran ng kalusugan. Yung mga kasama sa bahay, kung nanonood po kayo ngayon dito sa Okay Doc, okay na okay ang gagawin nyo kung dadalhin nyo si lolo at lola. Ngayon, dalhin nyo na. Baka nakalimutan nila na kailangan magpaturok na sila sa bakuna laban sa flu o trangkaso. So, Doc, kanina binanggit nga natin kay Doc Lulu na aging population na yung Pilipinas. May epekto ba to, Doc, sa overall demand para sa flu vaccination at preventive healthcare services? Yung aging population ay kung 10% ng populasyon natin ay 60 and above na. Mukhang naabot na natin yung threshold na yan. Kaya importante po sapagkat hindi naman tumitigil sa 60 years old o 65 buhay natin. Katunayan nga ay may panukala nga na yung octogenarians, nonagenarians, bago pa sila maging centenarian, ay tumatanggap na ng ayuda o pabuya sa pamalaan. At bago pa mangyari yan, ay itong bakuna na binibigay ng libre, ay maganda na pong regalo natin sa lahat ng mga older adults o senior citizens. Maraming salamat, Doc Eric. Maraming salamat, Miss Jean. Okay, Doc. Okay, tayong lahat. Sa ating pagbabalik, tayo po ay magbibigay ng ay mamahalagang mensahe mula sa atin pong mga doktor at ang kanila pong bilin para sa ating lahat.
This is the Jing Castaneda Podcast. Meaningful conversations na may iba't ibang pananaw. To fight cancer is to go for screening and early detection. Hindi tayo tumitigil sa paghanap ng mga gamot para masolusyonan yun. Mga kwentong nakaka-touch na, nakaka-inspire pa. Regardless of diagnosis or prognosis, lahat hopeful. Kumbaga, nabigyan kami ng pangalawang pagkakataon sa buhay. So, buhay na buhay kami. Let's promote hope. That's the thing about seeing my mom survive it already. So, alam ko, kakayanin ko din naman ito. Wellness and inspiration. Hindi po operasyon ang palaging solusyon sa mayoma. Yan ang ating misyon. Ang maging tulay sa pag-alalay at pagtulong sa ating mga kasambuhay. This is the Jing Castaneda Podcast. Catch it every Thursday on Spotify and Apple Podcasts. Nagbabalik pa rin ang OK Doc at kasama pa rin po natin ang atin pong mga bisitang doktor. Hingian po natin sila ng kanilang mga panghuling mensahe. Ako, pediatrician. Pero through the years, itong the last 10 years halos, nagbibigay kami ng informasyon para sa mga elderly. Kaya geriatrician na nga ang tawag ko sa sarili ko eh. I feel better because I myself am a geriatrician. Kaya yung mga elderly natin po, wag po kayong mag-alala sapagkat ang pagbibigay po ng bakuna para sa inyo ay safe. Yan po ay libre sa ating mga health center, binibigay ng gobyerno, pinapahalagan kayo ng gobyerno. At yan po ay makakapagbigay ng mahabang buhay at quality of life, hindi yung labas-pasok sa ospital. So tara po, tayo'y magpabakuna. Ako po ay 75. Napakahalaga po sa atin ang bakuna. Unang-una, magpasalamat ako, Jing, sa programang ito kasi at least binigyan mo talaga ng importansya ang mga senior citizens natin. Napakagandang programang ito dahil binubuhay natin ang concern natin sa mga matatanda na sila yung vulnerable population. At napaka-importante din nito na ang topic natin is influenza kasi ngayon meron pa tayong mga bakuna galing sa Department of Health na sana magagamit natin at lahat ng mga vulnerable senior citizens act makakuha nito until such time na mawala na yung supply natin. Siguro importante, they have to go to the health center. Hopefully, they will avail of the vaccine while it's still available. Ako po ay nag-aanyaya po sa inyong lahat. Kay Lolo, kay Lola, lahat po kayo na hindi pa nabigyan ng bakuna laban sa trangkaso, ngayon na po ang araw o sa mga susunod na araw na makuha nyo ng libre ang mga bakunang ito. Pumunta lamang ho kayo sa mga health center, maging sa ospital, kung saan ay meron na nitong mga nasabing bakuna para na sa gayon kayo ay protektado na. Pero tandaan nyo po, sa taong 2025, ngayong taon, ay kailangan pong may bakuna po tayong muli laban sa trangkaso sapagkat ito ay kailangang regular na binibigay isang beses taon-taon para sa older adults, senior citizens at iba pa. Depende na po yan sa local government, lalo na makita nila na merong mataas na risk sa mga buntis, ang mga may karamdaman na, yung tawag na comorbid, katulad ng may diabetes, sakit sa puso, at iba pa. At maging sa mga bata, bagamat wala pa tayong programa para sa influenza vaccine sa mga bata. Older adults muna sapagkat mahalaga po ang buhay ng bawat older adult o senior citizen sa ating bansa. Maraming salamat po sa atin pong mga bisita, sa atin pong mga doktor na lagi pong nariyan. Mas mapapalakas po natin ang proteksyon kina lolo at lola ngayong taon. Thank you po sa inyong pagtutok sa OK Doc. Abangan po ninyo ang atin pong Philippine Star column tungkol po rito at syempre ang atin pong ABS-CBN TFC. Subaybayan niyo po kami sa marami pang ganap. Syempre po yung atin pong social media accounts, Jing Castaneda on Facebook, Twitter, Instagram, sa YouTube. Kayo po ay nakatitiyak na kami po ay laging may bit-bit na credible information, accurate information. Dahil dito po sa OK Doc, okay ang inyong kalusugan at ito po ang inyong health quarters ng kalusugan. Happy New Year!